At posible pa pong madagdagan ang mareklamong isasampa sa pamunuan naman ng Don Mariano Transit Corporation matapos po ang trahedya sa Skyway na ikinasawi na hindi bababa sa 18 tao. Ang mga sugatan, kabilang po yung driver ng nahulog na bus, patuloy pang nagpapagaling sa ospital. Balita hatid ni Ian Cruz. Isang araw matapos mahulog mula sa nakaangat na bahagi ng Skyway na ikinamatay na hindi bababa sa 18 tao. Sinampanan ng PNP Highway Patrol Group ng reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries with damage to properties ang Don Mariano Transit sa Parañaque Prosecutor's Office. Tuloy-tuloy ba ito? Walang atrasan? Po sir, hindi po kasi buhay na po yung kanawa niya sir. Hindi na po aatras yan. Dawit din sa parehong reklamo ang driver ng bus sa si Carmelo Calatcat na unti-unti nang nagkakamalay sa ospital. Nagre-respond na siya sa command. Kunyari, kinakausap mo, Carmelo, tapos sagot siya. Kung sabi mo itaas ng konti yung puwet o yung kamay, o ganun, sumasagot na siya. Ang mga kasalukuyang reklamo laban sa kumpanya, posible pang madagdagan. Matibay na ito dahil kitang-kita naman na may mga namatay eh. So eventually, ipiprepare lang namin yung resolution as well as yung criminal information. Kasama rin ba sa fa-file natin yung yung may-ari po? Ay, hindi. Criminal case lang ito. Yung person involved lang, yung driver lang. Isa sa mga tinitinang anggulo, ang pudpud ng gulong ng bus. Liable sila lalo't kung pinag-uusapan yung napaka-importanting parte ng sasakyan, yung gulong. Imagine yun ang gagamitin mo, kalbo. So ano mangyayari dun sa sasakyan? Bukod pa yan sa nauna ng anggulo na speeding ng naaksidenteng bus na hindi raw una para sa kumpanya ay sa source ng GMA News. May iba pa raw violation ng Don Mariano Transit, kabilang ang di pag-seatbelt ng mga driver at depektibong taillight. Ang mga taga-Skyway naman na bumisita sa pinangyarihan aksidente, tiniyak na sumusunod sila sa tamang panuntunan pagdating sa road safety, kabilang ang pagbabawal sa mga malalaking sasakyan tulad ng bus sa pinakakaliwang lane. Pero hindi kaya mas ligtas sila doon dahil yun ang pinakamalayo sa railing? Depende sa management kung ano magiging dito ng management kung anyway, pag-uusapan siguro namin yun dito kung ano magiging Kung magiging saliwa na sila? Depende yun. Ang 24 na metro na nasirang railings na ibalik na. Ayon sa mga taga-Skyway, dito raw yung point of impact ng aksidente ng Don Mariano bus. Pero taliwas sa mga napaulat, sinasabi nila na hindi daw agad lumundag mula rito yung bus at bagkos ay kumaskas muna raw dito sa gilid yung nasabing bus at inararo niya itong mga metal railing na nandito nga sa gilid ng Skyway. Patunay daw dito na itong mga gas-gas na ito ay tama daw ito ng chassis ng nasabing bus at inararo din itong bahaging ito hanggang sa dito na raw maaring lumundag yung bus. Kaya nga sa bahaging yan, doon nakita yung aluminum van at sa dulong-dulong bahagi pa na yon, doon na nagsettle yung nasabing bus. Tulad ng driver ng bus, tuloy ang pagpapagaling ng iba pang sugatan. Kabilang ang driver na nabagsak ng van, nakabilang sa stable pero nasa ospital pa rin. Isa naman ang nasa ICU pa rin. Dalawa naman ang nakalabas na sa ospital. Ibang sugat naman ang inihilom ng mga kaanak ng 18 nasawi. Ang sakit na mawala na mahal sa buhay, lalo't magpapasko. Papa, sana okay ka lang dyan. Karapatan ko namin ilaban dahil siyempre yung anak ko, nang ulila sa amin niya. Ian Cruz, GMA News.